Kanina nagkaroon tayo ng, ng graduation ng ating 45 na mga staff and some members of the community na paggawa ng ating fiberglass boats. So kanina yon 45 ang ating na-train. They were here for a month to act as to be trained as trainers in the construction of fiberglass boat for well, especially for the land-affected area. Ang objective kasi ng ating training na ito is to develop the internal capability of the Bureau para nga makapagparami tayo ng gumagawa ng fiberglass boats. So, ang assignment ng mga tinrain natin ay magte-train naman sila ng iba, particularly community members dun sa fiberglass boat making. That way, mamamultiply natin yung number of people capable of, building or making fiberglass boats. So this is, of course, related to our effort to build back better yung mga Pangulo sa atin. Yung lahat kasi ng mga nawala ng bangka, yung totally damaged yung boat nila, ang gagawin natin, hindi natin sila i-repair, So i-replace natin yung kanilang mga boats, but this time we're going to use fiberglass boats. Well, una, ayaw na rin kasi natin makapamutol pa tayo ng puno ng kahoy kasi kung kailangan natin yung traditional, kailangan natin ng keel, no? Yung natag natin kasko. Pero with fiberglass, hindi mo na kailangan yung kasko. Pangalawa, mas matibay yung fiberglass. Fiberglass, when done properly, is 3 times harder than steel. No? And of course, mas matagal siya. Pag nabigay tayo ng isang fiberglass boat sa mangingisda, ito'y pwede nang ipamana sa kanyang anak kasi between 10 to 25 years, no, ang lifespan niya, no, kung depende sa pagkakir natin. Kaya sa tingin namin, mas advantageous kung fiberglass ang gagamitin mo. Yeah, we partner with a big company. Of course, the first objective of that is to make sure that we have a steady supply of materials at a relatively better price. Also, we're working on a design that will somehow make the boat sturdy enough to respond to adverse weather conditions. So, yung ganun. So, dinidesign namin siya ng papaganito. So, hopefully, sa 21, no, we'll be able to show something na talagang pwede nating katuwaan na siya na yung bagong disenyo ng ating bangka. Tatawagin na natin bangka ng Pinoy. Actually, nagkaroon tayo ng parang technical training, ano? Yung mga specification na dapat tama kasi yung paggawa ng fiberglass, hindi naman ito masyadong high technology, no? Kaya lang, dahil nga sa ganung sitwasyon, maraming gumagawa lamang ng basta-basta, no? Kasi nakita nila, para ka lang nagpapahid ng pintura, no? Pero nawawala, hindi nila nalalaman yung importansya ng tamang formulation, no? Kaya yan although ginagawa ko ito sa TLRC na long before, ito nga nagkaroon ng pagkakataon na itong BIFAR, Bureau of Fisheries, maimbita ako para mag-seminar ng mga tauhan nila para dun sa programa nilang ahon. Kasi yung fiberglass, matagal ng ako mismo, matagal ko nang pinipilit na mapakilala sa industriya ng pagbabangkayan, ano? Kaya lang, alam mo tayong Pinoy, talagang makakahoy tayo, no? Traditionalist tayo, Kaya mahirap sila basta-basta maniwala, no? Even dumating na sa panahon, na paggawa ng fiberglass sa bangka, hindi na masyadong malalayo sa halaga ng paggawa ng kahoy. Ang nakakatawa nga nito, malungkot na pangyayari, Yolanda, no? Maraming nasalanta, maraming naghirap dyan. Kaya lang nagkaroon ngayon ng pagkakataong ipakita itong
paggawa ng bangka gamit ang fiberglass dahil ito lang ang paraan para tayo makarami sa lalong madaling panahon. So first, tinuro natin sila ng mga chemical composition, kung ano yung mga karakteristik ng bawat chemical na ginagamit sa fabrication o paggawa ng bangka, especially yung sa fiberglass. So dalawang klase yan. Ito yung tinatawag nating resin. So ito yung liquid chemical na hinahalo doon sa sa fiberglass. So ito yung mga fiberglass. Ito na may mga fiber mat na tinatawag na marami-raming klase. So mayroong maninipis at saka mayroong makakapal. So itawag doon sa fiberglass chop mat. So chop mat. So different class of chop mat. Tsaka yung woven roving. So ito yun yung mga major component to make a boat, fiberglass boat. So may mga proper mixture ng resin. So yung resin natin, kung ilang percentage ng hardener yung nilalagay doon. So doon sa percentage ng hardener, so doon malalaano natin kung gaano siya kabilis tumigas at kung depende rin sa climate, sa temperature, sa humidity ng So yun yung dapat malaman ng ng mga trainees. So yun yung unang tinuro, yung karakteristik ng mga chemicals sa itong fiberglass. So after ng malaman natin yung yung mga different kind ng resin, different kind of fiberglass, yung mga mats, naman natin yung application niya. So yung different application ng resin at saka yung different application ng mat. Isa na dito sa application yung paggagawa ng boat. As usual naman, natutuwa akong makapag-share ng aking konting kaalaman na makatulong sa marami. Kasi pag nalaman mo na yung teknolohiya ng pagpa-fiberglass, marami ka nang pwedeng magawa pang ibang bagay maliban sa paggawa ng bangka. Maraming sarang sasakyan, diba? Alam natin yan, mga silya, gusto ng mga mamahaling, mga napapakinabangan ng mga bagay-bagay. Parang pang-livelihood na rin, maayos naman yung naging experience nila dahil from the preparation ng plug, ito yung dito nang sisimula yung mold. So nakapag-prepare sila ng plug, din nakapag-prepare sila ng mold. Ito yung mold din na dito nilalaminate yung pinaka-product itong boat natin. So hanggang matapos yung training, interesting naman yung mga participants. Isang maligayang pagtatapos sa training na ito, sa trainers training. Well, binigyan nga sila ng kota ng direktor ng BIFAR, Libre lahat. Pero may bawi. Gawin niyo yung natutunan niyo para tayo makagawa at makatupad dun sa pangako nating makagawa ng 5,000 bangka para sa mga nangangailangan. Ako'y natutulong miski konting sa kaperanggot, makapag-contribute tayo sa pamamagitan ng pag-share ng konti nating nalalaman sa kanila. Of course, we would like to thank our trainers. Yung engineer sa Monte, laki ng tinulong. Of course, si Mr. Carlos, yung may-ari ng kumpanya, he helped us a lot. He provided us with chemists even, so that yung aming mga trainees ay maintindihan nila, hindi lang yung paggawa, kundi yung the principle behind the chemical, something like that. We were very grateful to the effort, to of course, the center chief, who was very supportive of this endeavor. Alam mo, ang director naman dito, utos lang ng utos nagtatrabaho yung talaga mga staff natin. So, we're very grateful to them, to the entire staff of the center, in Cavite, for making sure that this plan is executed properly. Of course, to the trainees, yung mga teammate natin, who will eventually become trainers. As I said, we are investing on them because they have to serve. So the objective of the training is for them to have the capacity
so that they can serve our fishermen in the Yolanda Corridor. So again, uwi sila ng 2 linggo, pero pagkatapos noon, balik na sila sa site para umpisahan na yung ating panibagong phase, which is to build better for our fishermen in the Yolanda affected area.